Hello guys! Welcome back to my channel! Okay, maganda po ang topic natin ngayon dahil dire-diretso po na bumabagsak ang presyo ni URC. Maganda kaya itong bilhin, no? This 2025. Okay, pero bago po natin puntahan si URC, ito po ay suggestion ko lang po for this 2025, no? If we are a long-term investor, ito po ang suggestion ko po, no, sa ating lahat. Ano yan? Pag long-term investor po tayo, ang suggestion ko po, i-tweak po natin, no, ang ating criteria in such a way na bago natin pasukin, ang isang investment, dapat po ang tinitingnan natin 2 to 3 times returns, no? 2x or 3x at least at the minimum, no? Kung tayo po ay isang long-term investor, no? So pag 2 to 3 times, no, at least 50% undervalued. Malayo po talaga dapat, no? 50, 60, 70% undervalued. Ganyan po ang gustong-gusto po natin bago natin pasukin. Bakit ganon, Kuya John? Bakit ganon ang gusto mo na 2 to 3x? No? Una kasi, hindi natin alam kung ganon natin katagal maaabot yung ating fair value. Bukod sa pwedeng may error, yung fair value estimation natin, pwede po. Pero yung mas mahalagang reason po, hindi natin alam gaano katagal ang antayan bago natin maabot yung fair value. Halimbawa po, no, ang estimate natin na fair value ng isang stock ay 10 pesos, then nabili natin ng 5 pesos. Paano kung inabot na 5 taon? No, bago natin naabot, no, bumalik siya sa 10 pesos na level, which is very very possible po ngayon kasi syempre, no, hindi po maganda ang takbuhan ng stock market ngayon, wala pong excitement, so mabagal po umangat ang mga stocks, so pwede po yan. So kung 5 years, no, bago natin na double ang ating pera from 5 naging 10, in 5 years, 15% na po ang annual returns po niyan. Yun po ibig ko po sabihin, no? Yung compounded annual returns po, 15%, no? So, although sa unang tingin ang laki, 100% gains. 5 taon eh. So, ilan po yun annually? 15% lang po iyon, no? Ngayon, kung 30% discount lang po natin na nadali yan, halimbawa, ang fair value natin 10 pesos, pinasok na agad natin ng 7, no? Sa 7 tayo pumasok kasi para sa atin, ang 30% discount pwede na. Paano kung inabot ng 5 years po yan? 7.5 lang po percent ang annual returns po niyan, which is very very bummer. 7.5%. Bakit pa tayo nag-stocks na mag-MP2 na lang po tayo? Wala pa tayong sakit ng ulo na nangyayari, no? Kaya po sinasabi ko po, at least double talaga. At least double. Kaya kung abutin man ng 5 years, 15%. Ang ganda pa rin ng 15% po. Yun ang ibig ko pong sabihin. Hindi po 7.5%, which is a bummer, no? Wag na po tayo mag-stocks kung ganyan lang po ang habol natin, 7.5%, no? Sakit lang po sa ulo eh. Yung damdamin mo, talagang yung hahalukayan yung damdamin mo, tapos 7.5%. Samantala yung mga nag-MP2, no, nakakatulog ng mahimbing, hindi na mahinahaluka yung dibdib din no? At hindi nga natin alam kung gaano katagal ang antayan, no? And 5 years seems fair ngayon, lalo ngayon po, no, na tahimik ang ating market. Second reason din po, no, na kaya kailangan i-consider 2 to 3 times returns, no? Kasi maaari po may ibang laman ng ating portfolio na hindi po ganong kagandahan, hindi katulad sa na-expect po natin. Maaari may part ng portfolio po natin, no, na talagang nagkamali tayo. So, kung mataas po yung bar natin, no, yung criteria po natin, pwedeng hilahin po yan pataas. Pwede pa rin po tayo mag-double digit returns sa buong portfolio po natin, no? This is the reason, no? We need to be very very selective. Dapat po pihikan, maselan po tayo sa pagpili po ng stocks. Aim high, mataas ang aim po natin, no? Kasi para kung hindi man natin maabot, di still, no? Kung hindi mo man naabot yung double, no, o triple, mataas pa rin ang returns mo kasi mataas yung yung tinatarget mo. Kung ang tinarget mo average lang, no? 20% gains lang inaano mo, kung pumalpak ka, tapos 10% gains lang, tapos 5 years pa, wala na. Lugi na po tayo sa time and effort at emotional investment po natin. Yung po ibig ko po sabihin. So, pasok na po tayo sa URC po, no? Ayan, ang hate ko po talaga, no? Ito po isang example na pinag-uusapan namin ni Tita Glo, no? Hate ko po talaga, no, na sinasabi nila, I only invest in blue chip stocks because they are safe. No? They are big, they are ganyan, they ganon, they ganyan.
Ayun ang sinasabi kasi ng mga tao, no, ng mga ibang commentator po, no, na blue chips are safe, no. Guys, hindi ka pwede magtago sa size dahil malaki isang company, it's already safe, no. At maganda yung brand, sikat yung brand, ay okay na yan forever, pwede kang magtago. Look at URC, no. Nung 2015, no, ang price po niya is 220 or higher than 220. Nasa 230 o 240 pa yata po ito back in 2015. Ngayon, 68 pesos na lang po. Paano po yan kung yan ang hawak-hawak po natin sa ating portfolio na bili po natin 10 years ago? Di ngayon, ang laki ng iniyak natin. Ilang percent na po ang dinown po niya? 70%, no? Ayan. And ang earnings po niya back in 2015 po is 5.68. Imagine that, ang PE ratio po niyan is around 38 PE po niyan. So, ang taas po, no? Mga PE po na ganyan na 38. Tech stock po yan. Hindi po chichirya yan. Hindi po sito na business po yan. Tech stock po ang ganyan mga PE ratio na 38 po. Sobrang mahal po niyan. Sobrang mahal po. Kahit na po blue chip ka, delikado kapag dinali mo ng mahal ang isang stock. Kasi ang number one risk management po talaga, paulit-ulit ko po sinasabi sa inyo, don't buy expensive overpriced stocks. Wala tayong pakialam kung sino pa yan. Basta sobrang mahal, pas po tayo dyan. Napakataas ng risk po niyan. Kahit sabihin mong blue chip pa yan, kahit nasabihin mong maganda ang brand yan, kilalang kilala ang brand po niyan. Pag ganyan po, sobrang mahal. Expose po tayo sa risk po talaga po, no? Ayan. So, bakit na po tayo, no? Maiksi lang po ang analysis, kaya po marami akong kwento nangyayari. Nag-grow naman po. Although may mga challenges po talaga. Guys, hindi lang po itong taon na to ang challenges po ng URC. Hindi lang po itong taon na to, no? May mga moments din po in the past 10 years po talaga na may mga problema si URC. Kaya po yung growth po nila ay hindi po talaga ganong kabilis, no? They are only growing at around 4% kung titingnan po natin from 2017 to 2023 na data po, no? Medyo mabagal po talaga ang growth, no? At talaga may mga hindi bumpy ride po talaga nangyayari sa kanya. In the past, nababasa ko rin po, may mga problema po, no? Well, anyways, nag-grow pa rin. So, maganda naman, nag-grow pa rin po, no? And the margins, hindi naman po nagbabago po, no? Nami-maintain naman po nila. Although, mas mataas po talaga, no? 2 years ago, ang margins po nila, mas mataas po 2 years ago. Pero, it is what it is, no? And ang multiple po ngayon, no, ang presyo po niya bumagsak po ng 68. So, ang multiple po niya, PE ratio po niya na 12.x, it looks okay. Parang medyo attractive na po ito, no? Baka pwede na po itong pasukin. It looks a little bit cheap na po ngayon, no? At ako, personal opinion ko lang po ito, no? Hindi ko po kinakalculate ang fair value po nito. I'm just estimating kung magkano, hindi ko na po kukwentahin, hindi na po tayo magdi-discounted cash flow, ano pa man. Pero ako, I really feel po, no, na this might go back to 100 pesos, no, per share, no. Within the next 2 years, yan po ang nararamdaman ko po. I feel na babalik po dito ang confidence po ng market dito po sa stocks na to. At kung magtototoong bull po, pwede pa po tumaas po yan ng more than 100, maybe 120, 150. Pero yung 200, parang malabo na po na bumalik po doon anytime within the next 5 years, no, parang malabo po yan, no. Pero 100, parang pwede pong bumalik po dyan. In my opinion lang po. Ang dividends, maganda po, no, maganda na po. Isa po ito sa mga stocks na makikita po natin na dire-diretso naman po nila, napapataas ang dividends nila. Consistent sila nagbabayad, tapos napapataas pa po nila lately. So, sa 5.6% po, no, sabi ko nga po sa inyo, it looks cheap, no. At kung titingnan natin yung dividend yield, supported naman po na mukhang it looks cheap, no? Kasi itong 5.6, laman tiyan na po ito. Pwede na po ito, maganda-ganda na po ito, parang pwede na po natin pagtiyagaan po ito, no? It looks attractive na po ngayon, but it's hard decision po, no? Kasi yung growth po niya mabagal, no? Hindi na po katulad nung araw back in 2009 nung nakakaumpisa pa lang ni URC noon, medyo bago-bago pa siya sa stock market. Ang taas po ng growth po niya noon, ng mga bentahan niya po back in 2009, 2010, 11, 12, ganyan, dire-diretso po talagang gumanda ang business po ni URC. Pero ngayon, hindi na po ganun kabilis yung growth po nila, no? So maybe it will be an easier decision kung papalo po ito ng 60 and below. Ayun, ay, pwede na po yan. Manlalaki na po ang mata po natin yan. Kasi at below 60, di yung dividend yield po niya lalo mas maganda. And I feel naman, no, na although may mga challenging years po sila, I feel na
babawi po ito at babalik din po ito sa mas magandang level po. So sana po, no, presently, sana dire-diretso pa po madismaya ang mga investor at sana po dire-diretso pa rin itong paglaruan ng trader, pabagsakin ng mga traders, no, para makapasok po ang mga mukhang pera na dividend investor. Yan lang po ang daldalan natin ngayon. Like, subscribe. Alam niyo, kwentuhan tayo sa comment section sa baba. To God be the glory po sa inyo. God bless po. Bye-bye.